others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Second Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delight in the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delight in the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delight in the Lord for His goodness. And He's
kita, O Yahweh, ng buong puso ko. Mga kahangahangang ginawa mo'y ihahayag ko. Dahil sa'yo ako ay aawit ng may kagalakan. Pupurihin kita, O Diyos, ng kataas-taasan. Pupurihin kita, O Yahweh, ng buong puso ko. Mga kahangahangang ginawa mo'y ihahayag ko. Dahil sa'yo ako ay aawit ng may kagalakan. Pupurihin kita, O Diyos, ng kataas-taasan. Di ako titigil na magpasalamat sa kahangahangang ginawa mo sa buhay ko. Wala nang higit pa sa buhay kong ito. Maraming salamat, aking Panginoon. Pupurihin kita, O Yahweh, ng buong puso ko. Mga kahangahangang ginawa mo'y ihahayag ko. Dahil sa'yo ako ay aawit ng may kagalakan. Pupurihin kita, O Diyos, ng kataas-taasan. Di ako titigil na magpasalamat sa kahangahangang ginawa mo sa buhay ko. Wala nang hihigit pa sa buhay kong ito. Maraming salamat, aking Panginoon. Di ako titigil na magpasalamat sa kahangahangang ginawa mo sa buhay ko. Wala nang hihigit pa sa buhay kong ito. Maraming salamat, maraming salamat, maraming salamat, aking Panginoon. Glory to God, hallelujah, purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. Salamat Lord sa isa na namang umaga na inyong ibinigay sa amin upang kami po ay mag-aral ng inyong mga banal na salita. Glory to God, magandang umaga po mga kapatid na laging sumusubaybay sa ating GMJ at sa ating mga kapatiran na laging naghahangad na mag-aral ng salita ng ating Panginoon. Yes, purihin ang Diyos na banal. Diyos na nag-create sa atin at sa buhay natin na tinataglay ay nagkakaroon tayo ng isang buhay na maligaya, may kagalakan sa paglilingkod sa Kanya. Okay. Nais kong basahin ang memory verse of the week, mga kapatid. Amos 9:11. On that day I will raise up the tabernacle of David, which has fallen down, and repair its damages. I will raise up its ruins and rebuild it as in the days of old. Okay. Sa Tagalog, mga kapatid, Amos 9:11, sa araw na iyon ay ibabangon ko ang tabernakulo ni David na bumagsak at lalagyan ko ng bakod ang mga sira niyon at ibabangon ko ang mga guho niyon at muli kong itatayo na gaya ng mga araw noong una. Okay, Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Salamat Jesucristo. sa Diyos sa pagbasa ng kanyang banal na salita. Opening prayer. Yes, sa Lord, salamat. Nagpapasalamat po kami sa mga oras na to na muli. Binigyan mo ng pagkakataon kami mag-asawa na may hayagang yung banal na salita.
Lumalapit po kami at nagpapakumbaba upang ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay muli dumaloy sa aming body, soul, and spirit upang lahat ng aming sasabihin ay magaganap lamang sa kaugnay ng mga banal na salita na iyong ay ibinibigay sa amin at sa tulong ng Banal na Espiritu muli. Ikaw ang malulugod. We give you the honor, we give you the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Para po sa pagpapatuloy na ating pag-aaral tungkol sa basic Christian doctrine, tatalakayin po natin ngayong umaga ang tungkol sa praise. Last week, tinalakay po natin yung worship. Dito po ang ating Bible verse, Psalm 150, verse 6, at saka Psalm 117, verses 1 up to 2. Yes. Psalm 150, verse 6. Let everything that has breath praise the Lord, praise the Lord. Psalm 111, verses 1 to 2. Psalm 117, verses 1 to 2. Praise the Lord, all nations. Praise Him, all peoples. His love for us is strong, and His faithfulness is eternal. Praise the Lord. Ano ba ang praise? Ano ba ang meaning nito? Oh, what is praise? It is a joyful declaration of God's word, mga kapatid. Upang ipahayag ang pasasalamat o pag-ibig at paggalang sa Diyos. At isa pa, isang pagpapahayag ng pag-approve o pag-aproba para sa isang tao o bagay. Purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. Ito pong Psalm 150, verse 6. Ang author nito ay traditionally, this is attributed to David, na kilala naman para sa kanyang deep devotion at musical contribution sa pagsamba. Ito pong Bible verse na ito, Psalm 150 verse 6, ang invitation na to ay hindi lamang para sa mga may edad. See, this is not limited to age, kundi maging sino ka man, kapatid. Ano man ang iyong edad, ano man ang inyong lahi, ano man ang iyong nation, ano man ang iyong kalalagayan. You see, sa Psalm 148 verses 11 to 12, tayo pong lahat ay inaanyayahan na magbigay ng papuri sa ating Panginoon. So let's take this praise by praise. Yung praise na let everything, bigyan natin ng kahulugan. So this verse opens with an all-embracing command, let everything, hayaan ang lahat. Ito po ay nagbubukas ng pintuan para sa lahat ng nilikha na tayo ay sumama at magbigay ng papuri sa ating Panginoon. Mga kapatid, dito sa Genesis 1:31, God saw all that He had made and it was very good. So meaning to say, alam lahat ng Diyos. You see, dito sa Psalm 145 verse 9, the Lord is good to all, His compassion rests on all He has made. So dito po ay nire-remind tayong lahat, every creature, every person, tayong lahat ay we stand before our Creator. You see, kaya ito po ay paanyaya sa ating lahat. Magpuri tayo sa ating Panginoon. Now, tinalakay na let everything, see, lahat. Now, everything that has breath. So ito naman yung patungkol sa lahat ng may hininga. Ito ay sumasaklaw sa lahat ng buhay na nilalang at binibigyan diin ang pangkahalatang tawag sa papuri at pagsamba. Kilalanin natin na ang ating hininga ay mismo galing sa ating Panginoon. Kaloob ito sa atin ng Diyos. Kaya't gamitin natin ito sa pagbibigay ng papuri, pagsamba sa Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay. You see, ang praise na ito ay nagbibigay diin. Lahat tayo, every one of us, tayo ay tinatawagan. Napurihin ang ating Panginoon. Yung Genesis 2:7, lahat ng humihinga at may buhay, you see, na nagmumula sa ating Panginoon,
kapatid, tayo po ay galing sa ating Diyos. Tayo po ay tinatawagan na sambahin ang Diyos, purihin ang ating Panginoon. Siya lamang ang dapat at tangi nating dapat parangalan. Yung salitang Hebreo para sa bread ay neshama. Neshama, Neshama. Ito po ay kadalasang nakaugnay sa Holy Spirit na siyang nagbibigay din na ang ating buhay, konektado tayo sa ating Panginoon. Oo. Breath signals life. Ang hininga ay tanda ng buhay. Sa Genesis 2:7, ipinahayag ang personal na pagkilos ng Diyos na hiningahan si Adan ng buhay. At sa Isaiah 42:5, nagpapahayag ang Diyos may lalang ng sinukob at siya rin ang nagbibigay hininga at buhay sa lahat ng tao sa mundo. Anong ibig sabihin ito, mga kapatid? Na ang bawat hininga is a gift to be used in gratitude to our God. Kaya nais ng Diyos ng ating hininga na galing sa Kanya ay magbigay kaluguran sa Kanya at papuri, mga kapatid. Okay, gamitin natin. Gamitin natin, no? At binibigyan din sa mga Gawa 17:25, ang sabi niya, siya mismo ang nagbibigay sa lahat ng tao ng buhay at hininga at lahat ng bagay. Mga kapatid, ang hininga ay nagpapaalala sa atin ng ating pagdidepende. Pinapanatili tayong moment by moment sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Kaya nga nakakalugod na automatic na tayong humihinga, no? Wala na tayong gagawin pa. At ang hininga ngayon ay galing sa ating Panginoon. Yes. Dahil ang mismong buhay ay patunay ng kanyang kagandahang loob. Ang mga buhay ay tinatawag na mag-respond. Ang mga buhay, oo. ay tinatawag na mag-respond sa ating Diyos na siyang lumikha sa atin. We have to respond to Him. All creation, maging hayop o tao, dapat tayo na sang nilikha ay dapat sumigaw ng papuri at pasasalamat at pagsamba sa ating Panginoon. So ano naman ang ibig sabihin ng praise the Lord? So una, let everything that has breath praise the Lord. So ano naman ang ibig sabihin ng praise the Lord? Kaya madalas natin banggit ito, praise the Lord, purihin ang Panginoon. Ang pagsasagawa ng papuri sa Panginoon ay sentro ng mga salmo at mga awit sa Biblia at sa buhay ng mga mananampalataya. Ang salitang Panginoon dito ay ang pagsasalin ng pangalang Hebreo na tinatawag nating Yahweh. Ang pangalang tipan ng Diyos na nag-highlight sa kanyang personal na relasyon sa kanyang bayan. Ang pagpuri in biblical sense ay nangangahulugan ng pagkilala sa mga katangian, gawa at pagkatao ng Diyos. Baba mong papel. Ang panawagan na ito ay papuri, na ito sa pagpapuri ay hindi lamang mungkahi, kundi ito'y pinag-uutos sa atin at na nagpapakita ng tamang tugon ng nilikha sa kanyang manlilikha. Madalas ipinapakita sa mga awit ang pagpuri bilang isang sama-samang individual na gawain. Tulad ng makikita natin sa awit 148 kung saan ang lahat ng nilikha ay tinatawagan na sumamba at magpuri sa Diyos. Kaya yung praise, it's more than an acknowledgement. Ito po yung heart declaration. Yung ating puso ay nagdi-declare ng kagitingan ng ating Panginoong Diyos. Kaya yung Psalm 34 verse 1 says, I will bless the Lord at all times. His praise will be continually be on my lips. Sa Hebrews 13 verse 15, calls praise the fruit of lips that confess His name. So, kailangan mabuti bilang mga mananampalataya, tayo ay magbigay ng papuri sa ating Panginoon. So, let everything that has breath praise the Lord. See, the Lord. Ito naman yung praise na the Lord. See, meaning to say, the object of our praise. You see, kailangan po ang ating
pagsamba, ang ating pagbibigay ng papuri is directed to our Lord. Now, that is the covenant name of Israel's God, the one who revealed himself as I am, sa Exodus 3:14. Sa Psalm 96 verses 4 to 5, dito po ay inihahambing siya doon sa mga idols na wala namang halaga, mga kapatid. Kasi merong mga iba noong araw pa man ay meron silang mga Diyos-Diyosan. So hindi po ganyan ang ating Diyos. Ang Diyos natin ay buhay. He is worthy of our praise. He is our Lord. He is our God. He deserves to receive glory and honor and power. He is our Creator. Therefore, He owns our breath. See, Psalm 24 verse 1. He is our Redeemer. He deserves our song. Exodus 15:11 to 13. And He is our King. Kaya maraming pamamaraan ng pagpupuri sa ating Panginoon. Tulad halimbawa ng pag-awit, pagsasalita, you see, pagsigaw. See, praise the Lord. You don't just say, praise the Lord. Kundi sinisigaw mo talaga, pinupuri mo talaga ang Diyos. Malakas na salita. Praise the Lord. Even to the point of shouting. Psalm 98 verse 4. Sa mga gawa natin, oh, yes, we can praise the Lord in our obedience. We praise the Lord in our acts of service, sa ating kilos, sa ating buhay, sa pang-araw-araw nating gawain. Let our life, see, yung lifestyle natin ay nagbibigay ng papuri sa ating Panginoon. Lifestyle na talaga ng mga Kristiyano ang magpuri sa Diyos, James 2:18. And then, it is also a way para magpuri, papaano? Tahimik ka lang. Nakikinig ka sa Diyos. Quietly, from the bottom of your heart, with great awe and amazement sa ating Panginoon, tayo po ay nagbibigay ng papuri sa ating Diyos. Tayo po ay kinikilala natin ang kanyang magiting na pagkilos sa ating buhay. Psalm 104 verses 31 to 34. Kaya si Lord Jesus, nang siya ay pumasok sa Jerusalem, alam nyo, binanggit niya. Sabi niya, kayo na mga followers ko, kung kayo ay magiging tahimik at hindi kayo magbibigay ng papuri, itong mga batong ito, sabi niya ganyan, sila ngayon ang magbibigay ng papuri. These stones would cry out, praise the Lord. Sabi niya ganyan sa Luke 19:40. That's why yung praise, ito po ay bahagi ng buhay natin. Kailangan po ito araw-araw. Sikapin natin na magbigay tayo ng papuri sa ating Panginoon. Lifestyle na natin to eh. Kaya papansinin mo, pag may mga kausap ka na mga Kristiyano, di ba bukang bibig, praise the Lord. Di ba? Tama yun palagi. Kaya kapag ka naririnig ng ibang mga tao, bakit lagi ka naka-praise the Lord? Dapat. Kasi karapat dapat na bigyan ng papuri ang Diyos na lumikha sa atin. So ngayon, talakayin naman natin yung word na hallelujah. You see, ito po ay transliteration of the Hebrew phrase hallelujah. And then, meaning praise the Lord. See, ito po ay nagsisilbi both a command and an expression of joy and reverence. So again, may kausap ka. Di ba? Sasagot sa'yo bigla, praise the Lord! Hallelujah! Dumudugtog pa eh, no? Maski ikaw din sa pakikipag-usap mo sa ibang mga tao, even nagkukwento ka lang, biglang masasabi mo, ay praise God talaga. Hallelujah! Glory to God talaga. So tayo rin, nangungusap tayo at yung ating kausap, nagbibigkas din sila ng praise the Lord. Hallelujah! Mabuti pong ugali yun mga kapatid. Punuin natin ang ere. Punuin natin ang ating buhay ng mga salitang praise the Lord and hallelujah. Now, this is a form of gratitude din, mga kapatid. A form of declarations of God's sovereignty and goodness. See, marami po tayong mababasa dito sa
Biblia, mga verses na nagsasabing, let us give honor and glory and praise to our God. Sa Revelation 19, now it is associated with victory and reign of God. Yung essence ng worship at saka ng praise, mga kapatid, ito po ay mahalaga. You see, ang salita ng Diyos ay laging nag-i-encourage sa atin na ang buhay natin ay dapat na kumilala sa kagitingan ng Diyos, sa kabutihan ng Diyos, sa lahat ng kanyang mga biyaya sa ating lahat. Let us glorify the Lord and keep on saying, continually say, praise the Lord, hallelujah! Yes, oo nga. Hindi nyo ba napapansin, ang Salmo, it ends where it began. Ibig sabihin, pag nagsimula siya ng salitang hallelujah, at the end of the psalm, may hallelujah pa rin. Amen. Sa huli, no? May praise the Lord Oo, pa rin. May praise the Lord pa rin. Why, mga kapatid? Sapagkat ito po ay both command and celebration. Ibig sabihin ito po ay isang utos at selebrasyon upang magamit natin, mga kapatid. Ito po ay naisulat sa Salmo 146 hanggang sa Salmo 150, mga kapatid. Oo. At ito po ay umaalingaw-ngaw sa kalangitan at in Revelation 19, 1-6. The repetition acts like para pong simbal na patuloy na tumutunog, no? Oo. Patuloy, urging us not merely to study but join in praising God, mga kapatid. Amen. Tandaan natin, mga kapatid, when we Praise God. we say hallelujah. It unites the earth and heaven in one anthem. Sa Lucas 2 verses 13 to 14, mga kapatid. And also, it transcends language barriers. Ibig sabihin, ang purihin ng Panginoon, nangingibabaw ito sa anumang wika. Ito'y mangingibabaw. Wala pong hindi, ang lahat po ay naaayon pag sinabi mong, hallelujah, praise the Lord, kung anuman lengguwahe ang iyong ginagalawan. And believers across the cultures know this word, mga kapatid. And also, it anticipates eternity where praise will never cease. Isaiah 66 verses 22 to 23. Ito pong binasa natin sa Psalm 150 verse 6. Ang lahat ng nilikha ng Diyos at pinanatili ng kanyang hininga ay tinatawagan upang ipahayag ang kanyang kahalagahan. Tandaan natin, ang ating buhay ay mismo ay isang regalo sa ating Panginoon. At Ng ating Panginoon. Ng ating Panginoon. At ang pagbibigay papuri sa Kanya ay tamang tugon lamang sa pamamagitan ng salita, gawa, at kilos. Lahat po ay dapat direkta sa ating Panginoon. Directed towards the Lord. Oo. Kaya po ang salitang hallelujah o purihin ng Panginoon ay pahirayong utos na sinusunod natin ngayon at awit na aawitin natin magpakailanman. So ano ba ibig sabihin ng praise God? Tayo, sabi ko nga sa inyo kanina, tayong mga Kristiyano, madalas mong maririnig, praise the Lord, di ba? So the Bible commands all living creatures to praise the Lord. Okay? One Hebrew word for praise is yada, meaning praise, give thanks, or confess. Now, yung second word naman is often translated praise in the Old Testament is zamar, Z-A-M-A-R, meaning sing praise. Yung third word translated praise is halal, which is the root of the word hallelujah, meaning to praise, honor, or command. Oh, now, all these three terms contain the idea of giving thanks and honor to God who is worthy of praise. Kaya itong aklat ng awit, the book of Psalm, is a collection of songs filled with praises to God. Example natin yung Psalm 9. Sabi, I will be glad and rejoice in you. I will sing the praises of your name, O Most High. You see, Psalm 9 verse 2. Dito naman sa Psalm 18 verse 3 says, God is worthy of praise. Psalm 21 verse 13 praises God for who is
for who He is and His great power. It says, "Be exalted in your strength, Lord. We will sing and praise your might." Kaya itong Psalm 150 ay ginagamit niya yung term na praise 13 times in 6 verses. Now, the first verse provides the where of praise. Say, saan tayo magpipraise the Lord? Anywhere. Kahit saan pwede tayong magbigay ng papuri sa Diyos. We can always say, wherever we are, praise the Lord. Hallelujah. Now, yung next verse naman teaches the why. Why do we have to praise the Lord? It says, praise Him for His acts of power. Praise Him for His surpassing greatness. Okay? See, why do we need to praise the Lord? He is powerful. He is great. He is wonderful. Okay? Now, verses 3 to 6 say, note how to praise the Lord. It says naman, paano ako magpupuri sa Diyos? Now, with variety of instruments. Pag-aaralan naman natin yan. Gumagamit tayo ng mga iba't ibang instrumento. See, pwede rin sa pagsayaw. Kaya meron tayong doxology, right? And everything that has breath, lahat ng binigyan ng hininga ng Diyos, magpuri sa ating Panginoon. Sa New Testament din, mga kapatid. Oo. In the New Testament o sa Bagong Tipan, may mga halimbawa ng papuri na ibinigay kay Hesus Kristo. Ang Mateo 21 verse 16 ay tumutukoy sa mga nagpuri kay Jesus nang siya ay sumakay sa isang asno patungong Jerusalem. Sa Mateo 8:2 naman ay nagbabanggit ng isang ketungin na yumuko sa harap ni Jesus. Sa Mateo 28:17, sinabi na sinamba ng mga alagad ni Jesus siya matapos ang kanyang pagkabuhay na muli at ito'y na may tinanggap ni Jesus ang papuri bilang Diyos. Sa early church, often shared in times of praise, mga kapatid, ang unang simbahan ay madalas na nakikibahagi sa mga oras ng papuri. Halimbawa, ang unang simbahan sa Jerusalem ay may kalakip na focus sa pagsamba. Ito po'y matatagpuan natin sa Gawa 2:42 at 43. Ang mga pinuno ng simbahan sa Antikyo ay nanalangin, sumamba at nag-ayuno nung panahon na tinawag sina Pablo at Barnabas sa gawaing misyonaryo. Gawa 13 verses 1 to 5. Maraming sulat ni Pablo ang naglalaman ng pinalawak na bahagi ng papuri sa Panginoon. Matatagpuan po natin sa unang Timoteo 3:14-16, Pilipos 1:3 hanggang 11. At end times, lahat ng taong bayan ng Diyos ay magsasama-sama sa walang hanggang pagpupuri sa Diyos. Hindi na magkakaroon pa ng anumang itinatakwil, mga kapatid, kundi ang trono ng Diyos at ng Kordero ay naroroon at ang kanyang malingkod ay sasambahin siya. Na isulat po yan sa Pahayag 22 verse 3. Sa pagtanggal ng sumpa ng kasalanan, ang mga kasama ng Panginoon ay magpupuri sa hari ng mga hari ng ganap magpakailanman. Sinasabi ng ating pagsamba sa Diyos sa lupa ay isang paghahanda lamang para sa pagdiriwang ng pagpupuri na magaganap sa kawalang hanggang kasama ang Panginoon. So what does it mean to praise the Lord, mga kapatid? Okay. Itong Psalm 117, 1-2 says, praise the Lord, all you nations, extol Him, all you peoples, for great is His love towards us, and the faithfulness of the Lord endures forever. So praise the Lord. So dito ay kinukot ng verse na ito, yung Romans 15:8-13 din. Praising the Lord is certainly something na dapat lahat tayo ay gumawa. Lahat tayo dapat magpuri sa Diyos. You see? Kaya there are multiple words in Hebrew and Greek translated as praise in our English Bibles. So praise is to express adoration.
You see, or approval. We praise God for His traits. We praise God for His works. We praise God for His character. And it also includes acts of blessing, commending, honoring, thanking, celebrating, and rejoicing. Kasi mga kapatid, mahalaga po ito bilang mga mananampalataya, mga kapatid. You see, we praise the Lord because He is worthy of our praise. He is worthy of all adoration and approval. Oo. See, Sa Lumang Tipan, mababasa rin po natin na in 1 Chronicles 16:4, nang dinala ni David ang Ark of the Covenant mula sa bahay ni Edom pabalik sa Jerusalem, itinatalaga niya ang ilang Libita upang maglingkod sa harap ng kaban ng Panginoon. For what? Upang purihin, pasalamatan at papurihan ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Naisulat po yan sa unang Kronika 16:4. Okay. At dito po sa unang Kronika 16, verses 8 to 36, nais ko pong banggitin ito mga kapatid, bahagi ng kanilang tungkulin ay magpuri sa Panginoon, ipahayag ang kanyang pangalan, ipaalam sa mga bansa ang kanyang mga gawa, umawit sa kanya, umawit ang papuri sa kanya, isalaysay ang lahat ng kanyang mga kahangahangang gawa, alalahanin ang mga kababalaghan na kanyang ginawa, ang kanyang mga himala, at ang mga hatol na kanyang ipinatupad. Dito rin po, inaalala niya ang kanyang tipan magpakailanman, ang pangako na ginawa niya para sa libong salinlahi. Umawit sa Panginoon, buong lupa, ipahayag ang kanyang kaligtasan araw-araw. Ipaalam ang kanyang kaluwalhatian sa mga bansa, ang kanyang kamangha-manghang mga gawa sa lahat ng mga tao, sapagkat dakila ang Panginoon at karapat-dapat na papurihan. Siya ay dapat katakutan higit sa lahat ng mga Diyos. Magpuri sa Panginoon kayong lahat ng mga pamilya ng mga bansa. Magpuri sa Panginoon ng kaluwalhatian at lakas. Magpuri sa Panginoon ng kaluwalhatian na nararapat sa kanyang pangalan. Maghandog at lumapit sa kanya. Sambahin ang Panginoon sa karangyaan ng kanyang kabanalan. Magalak ang langit, magsaya ang lupa. Sabihin nila sa mga bansa, ang Panginoon ang naghahari. Magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya ay mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Manawagan kayo, iligtas mo kami, Diyos naming tagapagligtas. Tipunin mo kami at iligtas mula sa mga bansa upang kami ay magpasalamat sa iyong banal na pangalan at magmalaki sa iyong papuri. Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, mula sa walang hanggang walang hanggan, mga kapatid. Yan po ay nasa unang Kronika, 16:8 hanggang 36. So makikita natin that there are several important aspects of praising God ayon sa instructions ni David. Alam niyo, ang ating pagbibigay ng papuri sa ating Panginoon ay nakatutulong na makilala ng marami at higit sa lahat ang buong sanlibutan na merong Diyos. See, we extol God to others, meaning itinataas natin ang Diyos. Lalo na kapag naririnig nila, binabanggit natin, praise the Lord, hallelujah. So ano ba yan? Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Sapagkat tunay na merong Diyos. Sasabihin natin, kasi pinupuri ko si Lord, kasi talaga namang may Diyos naman talaga tayo. At saka, ang bait nga ni Lord eh. Tapos pwede ka na mag-share. You start na your evangelization. You see, kapag tayo po ay nagbibigay ng papuri sa ating Panginoon, you know what? We remember the things that God has done. So marami pong ginawa ang Diyos ng mga milagro sa buhay natin. Meron din tayong mga pagtulong niya sa atin araw-araw. Pag tayo nag-pray, binibigay niya yung ating mga kahilingan. You see, ang lalo na yung kanyang awa at yung justice. Ay, naku kapatid, talaga namang worthy ang Diyos na purihin ang kanyang banal na pangalan. We also try to remember, when we praise God, we also remember His faithfulness, His greatness, yung kanyang mga pangako. Kapag sinasabi natin, praise the Lord, glory to God, hallelujah, the Lord make us remember na siya ay truly great and wonderful. He reveals Himself
to you. Yan po ang maganda mga kapatid. Ang Diyos ay pinapakilala niya ang kanyang sarili sa atin whenever we praise Him. That's why everyone, the creation of God, you see, lalo na tayong mga tao na binigyan ng hininga ng ating Panginoon, i-proclaim natin ang kagitingan ng Diyos, i-proclaim natin ang kanyang kaharian. We were called by God to salvation. Kasi siya lamang ang tanging tagapagligtas natin, kaya mabuti at tama lamang na siya po ay ating purihin sa deliverance na kanyang ginawa sa atin. God is to be praised from everlasting to everlasting. Praising the Lord is not just a one-time event. It is something that we continually do. That's why praise is central part of worshiping God. You see, kaya ang ginawa ngayon ni David, he set aside a division of Levites to praise the Lord with musical instruments in the future temples of 1 Chronicles 23, 1-5 at verse 30. Now later, during the rebuilding of the temple, when the builders laid the foundation of the temple of the Lord, the priests in their vestments and with trumpets, and the Levites, the sons of Asaph, with cymbals, took their places to praise the Lord as prescribed by David as king of Israel. Now with praise and thanksgiving, they sang to the Lord. Umawit sila ng papuri. And they were singing, He is good. His love towards Israel endures forever. And all the peoples gave a great shout of praise to the Lord, because the foundation of the house of the Lord was laid, na ilatag na. O siyempre, sa pag-build ng temple, praise the Lord, kasi karunungan niya yan, tulong pa rin ng Panginoon yan. Ezra 3, verses 10 to 11. Oh. We praise the Lord for His grand plan of salvation, and Christian unity helps encourage praise. Ito po'y nakasulat sa Roma 15, 7, 11. It tells us that accept one another then just as Christ accepted you, in order to bring praise to God. For I tell you that Christ has become a servant of the Jews on behalf of God's truth, so that the promises made to the patriarchs might be confirmed, and moreover, that the Gentiles might glorify God for His mercy. As it is written, therefore, I will praise you among the Gentiles. I will sing the praises of your name. Again, it says, rejoice, you Gentiles, with His people. Again, praise the Lord, all you Gentiles. Let all the peoples extol Him. Ito po ay nasa Roma 15, 7, 11, hanggang 11. And in Matthew 11:25, sinasabi po sa atin na pinupuri natin ang Panginoon, at sa paggawa nito ay sinusunod natin ang halimbawa ni Kristo sa pagpupuri sa Ama. Okay. Saka sa Efeso 1:3 hanggang 10, isinulat po ito ni Pablo. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, pagkatapos inilahad niya ang maraming dahilan upang purihin ang Panginoon na nagpala sa atin sa mga makalangit na kalagayan ng bawat espiritual na pagpapala kay Kristo. Kabilang sa mga dahilan para purihin ang Diyos ang kanyang pagpili at kabanalan, ang kanyang pagtanggap sa atin bilang anak, ang kanyang maluwalhating biyaya, ang kanyang pagtubos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, ang kanyang kapatawaran, ang kanyang mga kaloob ng karunungan at kaunawaan, at ang kanyang plano para sa hinaharap, mga kapatid. Amen. Efeso 1:3 hanggang 10. Okay. Kapag ang buhay natin ay puno ng katwiran ng Diyos, when our lives are filled with the righteousness of Christ, ito po ay nagbubulid sa atin, nagtutulak sa atin, it leads us to praise the Lord. Kaya sa Philippians 1:9-11, si Paul ay nanalangin. Ang sabi niya, this is my prayer, that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight, so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless
for the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ, to the glory and praise of God. You see, kinakailangan po malaman natin, maunawaan natin mga kapatid, kaya mabuti na ang ating bibig ay laging nagsasabi ng praise the Lord, hallelujah, glory to God. Mga kapatid, tandaan natin, mahalaga yung buhay natin na mamuhay din tayo ng may katwiran kasi hindi po pwede na lalabas sa ating labi, praise the Lord, at pagkatapos cursing. Diba? We are to genuinely praise the Lord para yung ating actions will be in line with the righteousness of Christ. Kaya yung ating praise the Lord, yung ating pagsasabi ng papuri sa ating Panginoon, it is ongoing, continually. So through Jesus Christ, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of the lips that openly profess the name of the Lord, in Hebrews 13 verse 15. So we declare the praises of Him who called us out of darkness into His wonderful light. So 1 Peter 2 verse 9. So sino ang dapat nating sambahin at purihin? Si Lord lang. Psalm 148:13. So paano tayo magpupuri sa Diyos? Eh di umawit, sa pamamagitan ng awit, Psalm 149 verse 1. Again, with dancing, binanggit natin kanina sa verse 2. With musical instruments, Psalm 150 verse 3. With our words, Psalm 35 verse 28. With our actions, sa Colossians 3:17. With our uprightness, we praise the Lord. We give honor to Him. Psalm 119 verse 7. And with all our hearts, buong puso, mga kapatid, purihin natin ng Diyos. Psalm 86 verse 12. So, when do we praise the Lord? At all times. Dito yan sa Psalm 34 verse 1. We should express our adoration, our approval, our thanksgiving, and celebration sa ating Diyos na siya pong lumikha at siya naman pong nag-redeem sa ating lahat. So, how good it is to sing praise to God. How pleasant and fitting, see, to praise God. Psalm 147 verse 1. So, sino ang dapat na magpuri sa ating Panginoon? Okay, may sinulat tayo rito. Sino ba Unang-una. mga kapatid? Unang-una, lahat ng tao saan man kayo naroroon mga kapatid. Awit 148 verses 11 to 13, pupurihin siya ng lahat ng tao, hari at prinsipe, lahat ng pangulo, babae at lalaki, mga kabataan, matatandang taot, kaliit-liitan. Sa ngalan ni Yahweh, magpuri ang lahat, ang kanyang pangalay pinaka-mataas, sa langit at sa lupay, maluwalhating ganap. Okay, yun ang una. All men everywhere. Pangalawa, All flesh, lahat ng nilalang. Awit 145 verse 21, aking pupurihin ang Diyos na si Yahweh habang nabubuhay. Sa ngalan niyang banal, lahat ay magpuri, magpakailanman. okay. Pangatlo, mga pangatlo, kapatid, everything that has breath, lahat ng may hininga. magpuri sa Diyos. Awit 150 verse 6, purihin si Yahweh, lahat ng nilalang, purihin si Yahweh. Ikaapat, Ikaapat, the people of God, ang bayan ng Diyos. Awit 79 verse 13, kaya nga, O Yahweh, kaming iyong lingkod, parang mga tupa sa iyong pastulan, magpupurit lagit magpapasalamat sa iyong pangalan. Kalima, Ikalima, the righteous, lahat ng matuwid. Awit 140 verse 13, ang mga matuwid magpupuring tunay, ikay pupurihin sa iyong mananahan. amen. Number Ang 6, pang-anim, mga kapatid, lahat ng banal, the saints, mga kapatid. Awit 145 verses 10 to 11, dahan-dahan. magpupuring lahat sa iyo, O Yahweh, ang iyong nilalang, lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan.
Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakilat makapangyarihan. 7, mga kapatid, lahat na niligtas at tinubos, mga kapatid. Tayo po yan, mga kapatid. Awit 107 verses 1 to 2. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Lahat ng niligtas, tinubos ni Yahweh, mayaang magpuri, mga tinutulungan. Amen. Number 8, those who fear the Lord, lahat ng may takot sa Diyos. Awit 22 verses 22 to 23, mga ginawa mo'y ihahayag ko sa aking mga kababayan. Sa gitna ng kapulungan, ika'y papupurihan. Kayong lingkod ni Yahweh, siya'y inyong purihin. Kayong lahi ni Jacob, siya'y inyong dakilain. Bayan ng Israel, luwalhatiin siya't sambahin. Number 9, the servants of God, lahat ng naglilingkod sa Diyos. Awit 134 verses 1. Lumapit kay Yahweh at kayo'y magpuri, mga naglilingkod sa templo kung gabi. Sa loob ng templo, siya'y dalanginan, taas kamay na sa Yahweh papurihan. Awit 135 verses 1 to 2. Purihin si Yahweh, ngalan niya ay purihin, kayong mga lingkod niya. Kayong lahat na nasa banal niyang templo'y pumapasok upang doon manambahan sa banal na bahay ng Diyos. Sa 10, mga kapatid, lahat ng anghel. Psalm 148 verses 1 to 2. Purihin si Yahweh, purihin ang Diyos nitong kalangitan. Kayo sa itaas siya'y papurihan. Ang lahat ng anghel magpurit magdiwang kasama ang hukbong roong karamihan. 11, all nature, lahat ng nilikha. Awit 148 verses 9 to 10. Dahan-dahan. Pagpupuri kay Yahweh, lahat ay mag-ukol. Mga kabundukan, mataas na burol, malawak na gubat, mabubungang kahoy, hayop na maamot, mailap na naroon, maging hayop na gumagapang at mga ibon. Now, meron naman nagtatanong, ano naman ang pagkakaiba ng worship at saka ng praise? Okay. Yung salitang pagpupuri at pagsamba, madalas gamitin yan na magkasama. Bagamat sila ay nagkakaugnay, hindi naman sila pareho. Now, we use the word praise and worship often together. Although they complement one another, they are not the same. Praise is an outward expressive response that celebrates who God is and what He has done. Often shown through singing, shouting, and dancing or playing instruments. Sa Psalm 100, Psalm 150 verses 1 to 6, sa Luke 19:37 to 38. Yun namang pagsamba ay kinabibilangan ng papuri, meaning it also includes praise. See, it is the heart posture, kalalagayan ng puso. Now, it is the posture of surrender, humility, reverence, involving our entire life. We offer our life to God in obedience and devotion. Sa Deuteronomy 6, verse 5, John 4, 23 to 24, and Romans 12:1. You see, ang praise and worship, this extends beyond church services. See, ito po ay ginagawa natin mula sa ating puso. Hindi lang ito basta nag-attend ka ng church service, ikaw ay nagpuri na sa Diyos. Bagamat ito po ay mabuting gawi o gawain na tayo ay umaattend. But let us learn more kung ano ang praise at ang worship para lubos nating maunawaan ito at magampanan natin ito ng maayos na talagang tunay na nagbibigay ng papuri at pagsamba sa
Diyos. So, when we live in surrender and reverence to God, and we praise Him, you see, ang ating pagsamba sa Diyos, kapag tunay at ganap yung pagsamba, alam nyo, naturally, nagpo-flow na rin po yung praise. Kaya yung praise and worship, foundation po yan ng buhay Kristiyano natin. Na siya po nagre-reflect naman ng ating paggalang sa ating Panginoon. Now, from the Old Testament, ang praise is an outward expressive response sa ating Panginoon at sa Kanyang ginawa. Well, sometimes we do it public, vocal, and joyful. We sing, we shout, we clap, we dance. Sabi nga natin, nabanggit nga natin mga kapatid. So, mahalaga po ito na maunawaan nating lahat mga kapatid. At dito sa Old Testament, marami tayong mababasa tungkol sa praising and then sa worship, maging sa New Testament po. Kaya napakaganda na nag-aaral tayo palagi ng salita ng ating Panginoon. Now, ang tanong, sino ba ang ating sasambahin? Diba? Sino ang ating igagalang? We show reverence. Tanging Diyos lamang. Ang worship po ay reserved for God only. Sa Exodus 20 verse 3 and Exodus 34 verse 14. Ito pong worship is reserved only for God. Tandaan po natin, ang pagsamba ay nakaalaan lamang para sa Diyos. Exodo 20 verse 3, Exodo 34:14. Ang pagsamba ay nagbibigay diin sa paggalang, pagpapakumbaba at pagsuko sa harap ng Diyos. Ang pangunahing salitang Hebreyo para sa pagsamba ay shaka. S-H-A-C-H-A-H na ang bigkas ay shaha. Shaha. Na nangangahulugang yumuko Bow down. o humarap sa lupa na nagpapakita ng saloobin ng pagkamangha at pagsuko. Genesis 22 verse 5, Exodo 34 verse 8, Awit 95 verse 6. Ang pagsamba ay madalas nakaugnay ng pananampalataya. Ito po'y tinatawag nating tied to covenant faithfulness, obedience, sacrifice, and honoring God as holy. Deuteronomy 6:13. Nang hindi sumunod si Saul sa Diyos, hinarap siya ni Samuel tungkol sa kanyang pagsuway. Sinabi ni Samuel, akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa pagsunod sa Kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghandog at ng pakikinig, ang higit kaysa haing taba ng tupa. Sa 1 Samuel 15:22 po yan. Ang ating pagsamba sa Diyos ay walang kabuluhan kung pinakikilos natin ang ayon sa ating paraan sa halip na ayon sa paraan ng Diyos, mga kapatid. Sa New Testament naman, from the New Testament, mula sa Bagong Tipan, ang papuri sa Bagong Tipan ay nananatiling nagpapahayag na tugon sa gawaing pagkaligtasan ng Diyos. Sadyang nakatuon sa buhay, kamatayan, at pagkabuhay na muli ni Jesus. Sa Lucas 19 verses 37 to 38, Gawa 2, 46-47, Hebrew 13 verse 15. Ang mananampalataya ay nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng mga salita, awitin at pusong mapagpasalamat na ipinapahayag ang kanyang kabutihan at biyaya. Okay. Ang pagsamba ay nakikita bilang isang buhay na pagsuko at nakatuon ang ating buhay sa ating Panginoon. At itinuturo ni Lord Jesus doon sa ating pag-aaral last week ay ang tunay na pagsamba ay sa Espiritu at katotohanan, na tumutukoy na ang tunay na pananampalataya ay naaayon sa nahahayag na katotohanan ng Diyos. Sa John 4:23 to 24. You see? Kaya as believers,
We have to recognize this. We have to know this. You see, mabuti na tayo'y laging dumadalo sa ating mga church service. We fellowship with other believers. We read the Bible. We study the scripture. We sing songs. We listen to the sermons. Ito po ay mga iba't ibang pamamaraan, mga kapatid, ng pagsamba at pagbibigay ng papuri sa ating Panginoon. But remember, you see, praise and worship is not just attending church service. So, we worship God not only with our voices but also with our actions. Mahalaga po yan. Worship is living in surrender to God who died for us, forgave us our sins, and He has given us a new life. So our life, everything that we do, should be an act of worship and praise to our God. So kapag ang buhay natin ay naaayon sa kagustuhan ng Diyos, praise follows naturally from our heart. Kaya praise and worship, intertwined sila, pero actually magkaugnay po, ay magkaiba po yan. So bakit importante ang tayo ay magbigay ng papuri sa ating Diyos? Naku, napakarami pong mga dahilan, mga kapatid. Pero importante, we have to understand, we have to realize that we have to praise the Lord. Ano po ang maibibigay natin sa Diyos? Ano ang maibabalik natin sa Diyos? Sa lahat ng kanyang kabutihan sa atin, sa lahat ng ginawa niya. Oh, God has done so many wonderful things. We can never speak of them all. So we just have to praise the Lord. Make music to His name. Make music, glorify the God Most High. Psalm 92 verse 1. Kaya isaalang-alang natin, mga kapatid, ang pag-aaral na ganito ay kalugod-lugod sa ating Panginoon. God is full of glory. Purihin natin siya. Psalm 138 verse 5. God is great. Psalm 145 verse 3. God is wise and powerful. Daniel 2:20. God is good. Praise Him. Psalm 107 verse 8. God is merciful and faithful. Praise Him. Psalm 89 verse 1 and so much more. Now, this list ay mga katangian ng ating Panginoon. At itong lahat ng ito ay nakaugnay sa kanyang mga magagiting na pagkilos sa ating buhay. Ang Diyos ang nagligtas sa atin. Psalm 18 verse 46, ang Diyos ay matapat. He keeps His promise. 1 Kings 8 verse 56, nagpapatawad sa ating mga kasalanan. Psalm 103 verses 1 to 3, at siya ang nagbibigay ng ating pang-araw-araw na pangangailangan, lalo na yung ating kakainin. Psalm 136:25. Alam nyo, if we are to really enumerate what God has done, napakarami, napakagiting ng Panginoon. Maraming dahilan na dapat at mabuti na ating purihin ang ating Panginoon. Pagkat ang pagbibigay ng papuri sa Kanya ay pagkilala ng Kanyang kabutihan, pagkilala ng Kanyang kagitingan, pagkilala sa Kanyang hindi malirip at hindi masukat ng mga katangian, lalo na ang Kanyang pag-ibig. Palagi po nating nararanasan yan, mga kapatid. Yung Psalm 148, 1 to 10. Ito pong Psalm 148 verses 1 to 10, it tells us that all creation is commanded to give praise to God. Nung pong si Jesucristo ay pumasok sa Jerusalem noong linggo ng Palaspas, ay dumami ang mga tao at inalay sa Kanya ang kanilang mga papuri. Subalit na isang mga pariseo na pagbawalan niya ang mga tao, ngunit sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo na kung ang mga ito ay mananahimik, kaagad na ang mga bato ay aalingaw-ngaw. Amen. Lucas 19 verse 40. Bagamat maraming tao ang pinipiling hindi purihin ang Diyos, sa ngayon, darating ang araw kung kailan bawat tuhod ay luluhod at bawat dila ay kikilalanin ang papuri sa Diyos. Pilipos 2:10 hanggang 11. Ang ilan ay may kagalakang ibibigay ang mga papuring ito dahil sa kaligtasan ng kanilang natanggap. Samantalang ang ilan ay ibibigay ang mga papuring ito bilang mga taong kaaway na patungo sa walang hanggang kaparusahan
dahil sa kanilang pagtanggi sa Diyos. Ang papuri ay isang vital part of life na kailangang bahagi ng ating buhay at isinuko na itong buhay sa ating Panginoon. Ito ay nagbibigay ng pagkilala kung saan siya dapat kilalanin at nararapat lang na dapat siyang kilalanin. O naway purihin ng mga tao ang Panginoon para sa kanyang kabutihan at para sa kanyang kamanghamangang gawa sa mga anak ng tao. Awit 107 verse 8. So what does it mean to give a sacrifice of praise to God? Hebrews 13:15. Alam mo, through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of lips that openly profess His name. So itong term po na sacrifice and praise, well, kung titingnan mo, parang opposite ito. So we think of sacrifice as offering something at a great cost to ourselves. Praise, on the other hand, sounds joyful, as it comes from a grateful heart. However, in the spiritual realm, sacrifice and praise are intertwined. You see, yung ating praise usually involves thanksgiving. Oo. We minister to God in praise for all the blessing and benefits He gives us. Ito pong sacrifice of praise does not usually flow easily and spontaneously. It is not the praise we offer because everything is going on nicely and we are happy and blessed. The sacrifice of praise is something we offer to God when everything seems to be going wrong. Meron naman talaga May mga mga situations talaga. May mga difficult situation, but of course we praise God not because of the circumstances, but despite of this negative situation, we will still praise God, mga kapatid. Amen. Kaya sa sitwasyong ito, pinupuri natin ang Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Pinupuri natin siya sa pagsunod. Pinupuri natin siya dahil sa kung sino siya. Ang papuring ito ay hindi madaling gawin, subalit ito'y napakahalaga, mga kapatid, sapagkat ito'y nagdudulot ng espesyal na kagalakan sa puso ng Diyos Ama at gusto niya na tanggapin ang handog ng napapuri. Okay, alam nyo, minsan pinupuri natin yung tao. Oy, ang ganda ng ginawa mo, job well done. Kasi, tapos minsan meron tayong mga blessing na napakaganda, so we praise the Lord. We feel generous, at kaya ang ginagawa natin, oh praise God. Kasi ganun ang ginagawa natin. Pero actually, itong sacrifice of praise, mga kapatid, meron talagang mga panahon na hindi maganda ang sitwasyon natin. Example, limbawa, punta ka sa doktor, ano sabi ng result? Ay, hindi maganda. Tapos yung pamilya, nagkakagulo. Yung anak mo, ay, naku, problema. Tapos meron kang mga malaking pangangailangan financially. Tapos feel mo, malayo si Lord. Feel mo, ay, nagagalit pa si Lord. Ba't ganito ang aking situations? You know what? Yung sacrifice of praise, despite of all these not so good situations, nagpupuri pa rin po tayo sa Panginoon. So, sa ganitong panahon, in these times, see, this requires personal sacrifice. Nagpupuri pa rin tayo sa Diyos. It takes an act of the will na ilatag natin ang lahat ng saloobin natin sa altar ng Diyos. Although we don't understand what is going on, mga kapatid. When we bring a sacrifice of praise, what happens? We choose to believe na maski hindi maganda ang nagaganap sa ating kapaligiran, you see, we think of God. God is good. He can be trusted. Psalm 135 verse 2 and Nahum 1 verse 7. When we choose to praise God, in spite of the storms, He is honored and our faith grows deeper. In Malachi 3:13 to 17 and Job 13 verse 15. Kaya itong sacrifice of praise, kapag binigay natin sa ating Panginoon, nalulugod ang Diyos. Kasi nga naman, mahirap yung situation natin, and yet, ang puso mo ay nagbibigay pa rin ng papuri, nagpapahayag ng
pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya nga ito pong command dito sa Hebrews 13:15 says that the sacrifice is to be offered continually. Ito pong papuri natin sa Panginoon is not to be based sa ating opinion sapagkat maganda ang ginawa ng Diyos sa atin, no? Based on His performance. But tandaan po natin, praise cannot be treated as a reward we give God for His obvious blessing. Sinasabi po sa atin sa Isaiah 29:13, these people come near to me with their mouth and honor me with their lips, but their hearts are far from me. Tandaan natin, real praise continues regardless of circumstances. It flows continually from a worshiping heart in good times and bad times. Acts 16:23-25. Yung ito pong tinatawag nating sacrifice of praise ay nanggagaling po from a humble heart that has been purified by the Holy Spirit. It And by rises fire. from a spirit that has been chosen to honor God in spite of the pain that life is causing. Psalm 51:16-17, it expresses this idea when it says, "You do not delight in sacrifice, or I would bring it. You do not take pleasure in burnt offerings. My sacrifice, O God, is a broken spirit, a broken and contrite heart. You, God, will not despise." Yes, Psalm 118 verse 24. Now, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. So, tayong umaga po mga kapatid, ano po ba ang ating damdamin, ating paggising? So, tingnan natin yung ating sarili. Dapat po paggising sa umaga, masaya tayo, purihin na natin ang ating Panginoon. At meron tayong isa na namang araw na ibinigay ng Diyos upang ating harapin. Every day, every hour, every moment is a gift from God. So praise Him for the time He has given us. Praise Him at ginising na naman niya tayo ngayong umaga na to. Isang pagkakataon na naman na kung saan tayo ay mag-grow sa Kanyang pag-ibig at makararanas ng Kanyang mga dakilang mga pagpapala. Sa Psalm 63 verse 3, because your loving kindness is better than life, my lips shall praise you. So how do we address God? Pagkagising natin sa umaga, sa ating pang-araw-araw na buhay, mga kapatid, we should always have a focused heart. Nakafocus lang tayo sa ating Panginoon. Praise and thanksgiving, ito po ay nag-indicate, nagpapahayag na ang ating puso ay nakatuon sa ating Panginoon moment by moment. And we acknowledge the presence of God in our daily living. We truly recognize na maghiting talaga ang Panginoon. He is powerful, He is merciful, He is great, He is loving. So, with all of these qualities of God, it is impossible not to praise Him, my dear people. God. Praise Him for who He is. Praise Him for what He has done. He is truly great. His love for us is eternal. So, sabi nga natin, sa ating mga pag-aaral, ano man ang ginagawa mo, ano man ang iniisip mo, gawin mo lahat yan sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Napakagandang pag-aaral, ngunit napakalawak upang ating talakayin isang beses. Kaya sa susunod na linggo, ating pong muling ipagpapatuloy ang ating pag-aaral. Glory to God, salamat sa Diyos sa isang pagkakataon na ibinigay niya sa atin. Magkita-kita tayo muli mga kapatid next week. Ngayon naman ay batiin natin, happy birthday, Sister Virgie Alamag, Happy Sister birthday. Rain Ignacio, at happy anniversary si Brother Rod at Sister Net Mercado, at Brother Jeff and Sister Rose Hugo. Happy birthday at happy anniversary sa inyong lahat. Anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless and keep you, may the Lord's light shine upon you.
happy anniversary to you. Happy birthday to you. Glory to God, purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. So, para po sa ating announcement, sa lahat ng Covenant members, save the date, July 4, 2026, 8 o'clock a.m. Sa ating Comfy Worship Center, meron po tayong Covenant meeting. Now, para sa ating repeat new song of the week, title, I Will Stand by Sister Mariam de Guzman. Our closing prayer. Yes. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, purihin ang Panginoon. Salamat po, Panginoong Hesukristo, na sa aming katawang lupang ito'y ang Espiritu'y nag-uumapaw sa kagalakan upang ang iyong banal pangalan ay papurihan at bigyan kaluguran ang kaligtasan na binigay mo sa aming buhay. Pagpalain mo po kaming lahat at patuloy mo po kaming ingatan sapagkat ang aming buhay ay inilaan namin para sa iyo at sa tao namin pinaglilingkuran ay mamutawi lagi ang pangalan mo, Hesukristo. Purihin ang Panginoon, purihin siya magpakailanman. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Glory to God. God bless everyone. There were times I felt lost. There were days I was afraid. There were tasks that seemed too great. There were seasons I was weak, but again and again you rescue me. And time after time I'm free. I will sing of your glory, oh God. I will speak of your might, oh God. I'm forgiven and I'm saved. I'm cherished and I'm loved by my wonderful God, by my powerful God. I can stand. Where can I hide? It is in your arms. Where can I thrive? It is in your care. Where can I rest? It is in your house. Where can I shine? It is in your love. Yes, again and again you rescue me. And time after time I'm free. I will sing of your glory, oh God. I will speak of your might, oh God. I'm forgiven and I'm saved. I'm cherished and I'm loved by my wonderful God, by my powerful God. I will sing of your glory, oh God. I will speak of your might, oh God. I'm forgiven and I'm saved. I'm cherished and I'm loved by my wonderful God, by my powerful God. I can stand. Whatever the world throws at me,
speak of your might, oh God. I'm forgiven and I'm saved. I'm cherished and I'm loved by my wonderful God, by my powerful God. I will sing of your mercy, oh God. I will speak of your grace, oh God. I am precious in His eyes. I am lovely in His eyes. I'm grateful, my God. In your presence, my God, I will stand. I will stand. 2 Timothy 2